Hello mga kabossing, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Yan, good afternoon po sa inyo lahat mga kabossing. Yan, for today's video, sagutin natin yung tanong ni Bongbong Katap. Bossing, ano po ba yung tips, advice mo kung may nag-canvas na listahan sa papel ng mga bibilhin na dapat ba isagad-agad ang presyo para sa iyo bumili? Siyempre, madami pang pupuntahang istoryan. Pero bago natin sagutin yung question ni Bongbong Katap, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel, pa-like and share naman po, pa-comment na din po kung may mga tanong po kayo dyan, para matalakay natin po yan at masagot sa aking next video na gagawin. Huwag din pong kalimutang i-click yung notification bell at para updated po kayo sa mga next video na gagawin ko. Yan. Bongbong Katap, dito sa store, pag may nagkakanbas o may mga dalang listahan at marami kang kakompetensya dito o marami kang kaparehong ganitong business din, unang-una, bigay mo na lahat ng sagad na presyo. Kasi dilipat talaga yan, magkakanbas yan, i-compare yan yung presyo mo. Sample, ano ba yung mga hot items? Like, halimbawa, construction, bakal, buhangin, semento, plywood, more on construction. Yan yung tinatawag na hot items sa store na ganito, sa construction. Yan yung mga kailangan isagad mo kasi normal sa mga mamimili na yan talaga yung binabantayan, yung semento, yung bakal, yung plywood. Diyan ka ngayon magbaba. Kasi ang range niyan, nagre-range lang yan na markup 2 pesos, 3 pesos hanggang 5 pesos. Sa mga bakal, yan 3 pesos, may nagmamarkup ng 3 pesos dyan hanggang 5 pesos. Pagdating naman sa mga cement, depende sa cement yan. Kung mababa ang presyo, mas low quality yung semento na ibibigay sa iyo. Pag mataas ang presyo, mas mataas yung quality niyan. Kaya lalagay mo agad yung brand. Kung anong brand ng binebenta mong semento, tapos magkano yung sagad. Pagdating naman po sa semento, may nagpapatong dyan 3 pesos hanggang 5 pesos up to 10 pesos. Depende po yan sa area ng store nyo. Kung wala namang masyadong kalaban, pwede kang mag-markup ng medyo maganda. Pag marami, para hindi umalis, sagad mo na yung presyo. Lahat, kung halimbawa sasabihin mo, ito po sagad presyo, wala na pong previous. Ngayon, kung ito po presyo namin, may previous po yan. So, explain mo na lahat sa customer mo. Kasi ang ginagawa kasi ng mga client natin o customer natin, minsan gusto talagang bumili yan sa'yo. Ito minsan may mga customer talaga tayo na kumbaga kampanting bumili sa atin o kaya regular customer na natin, pero nagka-canvas yan sa ibang store. Tapos sasabihin yan, ito yung canvas ko dun sa kabila. Kung kaya mo siyang sabayan, sa'yo ko pa rin siya kukunin. Kaya ang gagawin mo, kung sagad na ang presyo nun, papantayan mo. Ngayon, kung medyo mataas pa naman siya, pwede mong babaan kahit pa konti-konti pa para at least pag tiningnan niya, mas mababa pa rin sa'yo. Pero kung sagad presyo na yung dala-dala sa yung price list, so sabayan mo na lang. Bawi ka na lang doon sa mga tinatawag na hindi hot items kasi kukuha pa yan sa'yo. Ano ba yung mga hindi hot items? Like halimbawa, pagdating sa plumbings, yung mga fittings, so hindi na siya hot items. Gagamit siya niyan. Like halimbawa, yung mga gripo, pagdating sa electrical, doon ka nababawi kasi medyo maganda yung markup niyan. Kaya, kalimitan naman po ng mga nagdadala ng listahan. Yan halimbawa po, puting o kaya bagong layout. So, pag bagong layout po, kailangan po niyan mga deform bar, kailangan po niyan semento, buhangin, graba, plywood, pang forma, kuko lumber, or kaya wood lumber, o kaya mga tubo pang scaffolding. So yun po yung kailangan yung tapatan o kaya babaan talaga. Okay yun, okay yung tanong mo. Ang sagot ko talaga dyan,
ibaba mo na talaga lahat. Ibaba mo na kung talagang para pag dinala man yan dun sa ibang store, talagang mababa ka. Babalik at babalik pa rin sa iyo si customer. Diba? Ngayon, hindi naman lahat ng materials na yon ay lugi ka. Kasi kahit konti yon, pagdating doon sa mga items na hindi na masyadong nababantayan yung presyo, doon ka na ngayon babawi. Like for example nga, yung plumbings, pwede kang mag-markup dyan na 20% up to 40%. So doon ka na ngayon babawi sa mga tubo. Siyempre magagamit pa rin naman sila nyan. At sa mga gripo, pagdating sa pag-finishing na, kailangan nila dyan ng mga fittings ba. Like halimbawa yung mga shower, yan, angle bulb, kailangan na yan. Sa electrical naman, yung mga ilaw, yung mga wires. So doon ka na ngayon babawi. Diba? Kasi yun naman hindi na monitor masyado ng customer. Ang bantay-bantay lang naman lagi nila yung mga construction materials. So kaya I suggest, kung ikaw bongbong katap, may sarili kang hardware o kaya may plan ka talaga na mag-open, yun ang gawin mo. Kasi pag alam nila na mababa talaga yung hot items mo, alam nila mababa na talaga lahat sa iyo. Kaya isagad mo na yung price. So yun guys, yun yung sagot ko sa tanong mo, bongbong katap. Hope na may natutunan kayo sa aking video tips today. At maraming salamat. Yan, shout out dyan sa mga solids subscribers natin dyan. At lagi naghahabang sa aking mga new tips. Yan, hanggang sa susunod na video mga kabosing, saan man sulok ng mundo kayo naroon. Ingat-ingat po parati. God bless. Bye bye.